Ang isang bilangguan ay maiahalin tulad sa isang halfway house na handang tumulong upang makabalik sa tamang landas ang mga taong nalululong sa kasamaan. Ngunit anong leksyon ang kanilang matututunan kapag hindi natin sila bibigyan ng sapat na importansya at pagkalinga? Sa Taytay Rizal, muling makikita ang kaawa-awang kalagayan ng ating mga bilangguan. Sa labas pa lang, maaamoy mo na ang kalagayan ng kulungan. Sa loob, labo-labo. Hindi mo malaman kung saan ang opisina ng mga namamahala dahil tila nahalo na ito sa kulungan ng mga kababaihang preso. Hirap. Talaga, sabi ko nga rito sa mga kasamahan ko, tumanda na ako ng 5 guhit sa inyo. 27 years old lang ang jail warden na si Inspector Mirasol Bocal. Pero sa dami ng problema, pakiramdam niya'y nagiging mabilis ang kanyang pagtanda. Hindi mahirap maintindihan kung bakit. Kung paano nagkakasya ang mahigit 100 bilanggo sa 2 seldang mahigit kumulang lamang sa 10 kwadrado metro ang sukat. Mabuti pa tila ang mga daga, may sapat na mga lungga. Pero ang mga preso, dito na sila dumudumi, nagluluto, naliligo. At dahil kulang ang espasyo, hindi pwedeng sabay-sabay matulog. Shifting. May oras na may nakatayo, may nakaupo, yung iba matutulog. Shifting sila. Wala naman. Yung kalagay, masikip. Mainit. Sa kinakain, mamaya. Paano kayo natutulog dito? Hindi ko po alam. Ako po lumalabas po ako kasi po nahihilo. Palitan ng tulog? Paano? Anong oras ang tulog mo? Mga alas 9 hanggang alas 2. Ng madaling araw? Tapos, Papalit ang alas 2 hanggang umaga ng alas 6. nakahiga o nakaupo? Mga nakahiga ho. Minsan nakaupo. Hindi pwedeng sabay-sabay humiga lahat. Hindi ho pwede. Paano kayo ilan hong tao dyan sa isang kama dyan? 20 po. Alam po. Sa isang kama, 20. Malo lang po ang capacity. Paano kayo nagkakasya? Buti hindi ho nagigibayan. Po yung iba. Nakatagilid, nakaupo. Para nakatayo. Ano masasabi niyo ho sa ganitong kalagayan ho ninyo? Para po impyerno. Ano? Para po impyerno dito. Impyerno para sa mga nabubuhay. 8 lamang ang kapasidad ng tig-isang double deck sa bawat selda, pero 20 ang napipilitang magsiksikan sa mga ito. Para ring pugon dahil sa init, hindi malayong nagkakasakit ang marami sa kanila. Kayo saan ho nyo nakuha yung mga pigsa ninyo? Dito po, ma'am. Marami ba sa inyo may pigsa? More or less. Gaano karami? Lahat o Siguro mga 10%. ang may pigsa? Eh di nagkakandahawa-hawaan. Kasi ang paniwala ko, temporary epidemic dito sa loob ng... May epidemic ng pigsa dito. Nagkakahawaan ang mga bilanggo. Kulang rin naman ang lunas na naibibigay ng mga kinaukulan. Ito nga, overcrowded, tsaka yung dahil sa crowded sila, yung init ng singaw, nagkakaroon kadalasan sila ng sakit, yung nasa loob. Pag nagkasakit sila, problema namin ang gamot. May dumarating galing sa bureau namin sa taas, kaya lang talagang kulang. Minsan kulang pa sa 1 araw yung gamot na binibigay nila. Nangyayari, dukot bulsa kami. Pera ninyo Pera mismo namin ang ginagamit. Gusto rin man nilang ilipat sa probinsya
Jail ang iba sa mga preso, madalas naman daw ang mga itong tanggihan. Sila rin kasi naglilimita ng naitatransfer namin. May naibalik pa sa amin dalawa dahil ayaw nilang tumanggap ng may sakit sa balat. 2 bilanggo na rin ang namatay sa atake sa puso. Hindi daw nila nakayanan ang hindi makataong kalagayan dito.